Oo, 7 months, 8 months na yun. Tapos, yun na naman. Hanggang sa yun na. Namimiss ko na siya. Yung, alam mo, umaga, tanghali, gabi, tawag yan ng tawag. Hello. Grabe. Kaya sobrang talaga. Pero nung time na yun, 6 months pa lang siya nanligaw. Nagkakaroon na ng kulay yung kanta ko. Ibig sabihin talaga nahulog na ako. Pero pinipigilan ko talaga. Kasi ayoko talaga muna magkubuhay. Kasi focus talaga ako eh. Ayoko habang nag-aaral ako, ganun. Yun, tapos sobrang dapat muna kanta-kanta ako. Hindi, pag mag-boyfriend ako, baka mamaya mamatay ako sa gutom. Wala akong kain. Wala akong pera, mga ganun. Pag hindi ako nagtrabaho. Ayoko, hanggat maaari, ayoko muna ng may iniinis na ako hanggang sa yun nga, mag-1 year na. Sobrang sinigawan ko na talaga. Ano ba? Ganun talaga. Ayoko nga, ayoko. Ano ba? Sabi ko. Hanggang sa yun, din na nagpakita 2 weeks. Tapos sobrang niya. Sobrang tiniis niya yun. Iyak Tapos siya ng iyak. after 2 weeks, After 2 weeks, yun. sinagot mo? Nagkita kami sa church ulit. Pero Sinagot sobrang, mo? ang tamlay-tamlay ko. Ang tamlay-tamlay ko talaga. Sabi ko tapos, kasi yung time na yun nililigaw siya, yun, sinasabi ko na sa kanya yung problem ko. Parang siya naging confident ko. Yun, sobrang nahulog na ako. Hindi ko alam na, parang nasanay na ako na merong nagbibaby sa akin. Hala! After nung hindi na siya nagpakita, mga ilang weeks bago mo siya sinagot? Parang, alam mo, parang may nawala sa pagkatao ko yung ganun. Parang nasanay na ako na andyan siya lagi. Tapos yun, nagkita kami sa church. Kita niya, umiiyak siya. Umiiyak siya. Tapos yun, sinagot ko siya. Ay. Ayun. Ganun din yung feeling ko kasi everyday pumupunta si Chivas. Pag na-late ng 1 hour or 30 minutes pumupunta. Parang, bakit ang tagal ganun? Ganun yung feeling, no? Pag nasanay ka na. Miss ko na nga yun. Pero hanggang ngayon, may feelings ka pa sa kanya. Pero ayaw mo na. Unahin ko muna sarili ko. Pero hindi pa kayo nagkikita. Hindi na kayo nagkikita. Nasaan siya Ako ngayon? 1 year na din. Nasaan Sa siya ibang ngayon? bansa. Ibang bansa? Doon lang talaga ako na nun. Hindi siya nagpaalam na sinabi niya 1 month lang daw siya doon sa ibang bansa. Kasi, saan siya? May work siya doon. Saan? Somewhere in Asia. Yun. Oo. Yun. Engineer kasi. Yun. Hala, nahulog. Tapos yun. Hindi niya sinabi na doon siya. Kasi ayaw niya. Kasi saktan ako nun. Saktan ako nun. Tapos yun pa, di ba bago yung na yun? Yung parang siguro sinasanay na kanya yung sarili niya na wala na nga, di ba? Hindi na siya sabi ko, sino? Kaya naramdaman ko parang may third party. Hala ko. Yung pala, Pero sinasanay niya yung sarili. Sinasanay. Sinasanay niya siguro yung sarili niya na wag na lang laging araw-araw, ganun may text-text. Hindi, tapos sa'yo din. Parang ganun din. Para masanay ako na wala. Yung pala, pero hindi niya sinabi. Ano mo, feeling ko nun parang pangapang ako. So yun nga. Tapos ito pa, may pa na, yung parang na sa cellphone ko, doon ako nasaktan. Pag once na break yung trust ko, wala na. Pero wala naman akong ebidensya eh. Pero feeling ko lang talaga meron. Kasi parang naiinit na rin siguro. Kasi hindi kayo Lalaki yun eh. Hindi ka lang kaya. Sobrang, lalaki pag talaga na-break yung trust ko, ay, grabe. Every time na yun lang, sa best friend ko, umiiyak ako. Oh, sige, go. Ilabas mo yung mo. Kasi may pangangailangan. Sa galit. Sa drawing. Ano ba yan? At saka natatakot din ako. Huwag ka mainis sa buhay mo, magtatamong buhay. Sinabi ko sa kanya. Natatakot ako. Kung ganun siya, bahala siya. Hindi ko rin iniisip yun. Hindi ko, alam mo, hindi ko ma-explain kung paano ko nagawa yung ganun. Kasi sa isip ko, wala talaga yun. Wala talaga. Sinagot ko siya kasi, ang laki ng trust ko sa kanya. Parang sa akin, kung sinagot ko itong tao, Go work yung pride. parang respetuhin niya talaga ako, hindi siya gagawa ng ganyan.
Kaya ko siya sinagot. At saka, in love na ako sa